Mula nang lumipat si Patricia sa probinsya ng Bulacan, tila ba may malamig na hanging laging sumusunod sa kanya. Pero ang lahat ay nagbago nang makilala niya si Armando, ang tahimik, misteryoso, pero matulungin na binata sa baryo. Patricia, kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit. Laging paalala ni Armando sa kanya, sabay ngiti. Isang ngiting may tagong lungkot at takot. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, hindi na iwasang mahulog ang loob ni Patricia kay Armando. Sa ilalim ng buwan, palihim silang nagkikita sa tabing ilog, nagkukwentuhan, naglalakad at minsan ay magkahawak pa ng kamay. Ngunit may kakaibang nangyayari tuwing kabilugan ng buwan, isang gabi. Galing si Patricia sa bayan nang may nadaanan siyang pulutong ng tao. May nawawala na namang baka at isa na namang bangkay ang natagpuan, walang dugo at parang nilapa, may aswang sa baryo. Bulong ng matatanda, lalong tumindi ang kabog sa dibdib ni Patricia. Napansin niyang tuwing may ganitong insidente, nawawala si Armando. At sa tuwing kakaharapin niya ito, tila ba pagod, maputla, at may kakaibang ningning ang mga mata. Isang gabi, sinundan niya si Armando. Hanggang sa nakita niya itong nakatayo sa gitna ng gubat at sa harap niya, isang nilalang na may itim na pakpak, matutulis na kuko, at mga mata na nagliliyab sa dilim. Si Armando ay isa palang aswang. Armando. Sigaw ni Patricia. Nagulat ang binata, agad bumalik sa anyong tao. Pakinggan mo muna ako. Lumuha si Armando. Patricia, hindi mo naiintindihan. Ako ang hari ng mga aswang. Pinili akong mamuno dahil nais kong baguhin ang daan namin. Ayokong patuloy kaming maging halimaw. Pero hindi lahat ay sumasang-ayon. Sa likod niya, unti-unting lumitaw ang iba pang aswang. Galit, gutom, at handang pumatay. Bilang hari, kailangan mong pumili, sabi ng isang matandang aswang. Ang pag-ibig o ang trono. Sa halip na matakot, humakbang si Patricia. Kung mamamatay ako ngayong gabi, mamamatay akong kasama ang lalaking minahal ko. Pero kung pipiliin niyong makinig, tutulungan ko kayong hanapin ang lunas sa inyong sumpa. Nagulat ang lahat. Isang tao na may lakas ng loob na harapin sila, napangiti si Armando. Kaya kita minahal, Patricia. Ngunit bago pa makalapit si Armando, isang aswang ang tumalsik at nahulog, sinaksak ng isang mahiwagang sibat. Mula sa likod ng mga puno, lumabas ang isang babae. Matanda, nakaitim, at may bitbit na libro ng mahika. Hindi pwedeng magmahal ang isang aswang at isang tao, bulong ng mangkukulam. Lalo na kung ikaw, Patricia, ay isa ring tagapagmana ng lahi ng mga mangkukulam. Napatingin si Patricia sa kamay niya, nagliliyab sa asul na apoy. Panahon na para tapusin ang sumpa. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga aswang at mga tagapangalaga ng liwanag. Ngunit sa gitna ng laban, si Patricia at Armando ang naging tulay ng kapayapaan. Gamit ang kapangyarihan ng puso at ng mahiwagang dugo nilang dalawa, pinagsama ang dilim at liwanag. At sa huling sandali, isinakripisyo ni Armando ang kanyang pagiging aswang para maging ganap na tao. Makaraan ng isang taon,
Ikinasal si Patricia at Armando sa gitna ng kagubatan, sa parehong lugar kung saan sila unang nagtagpo, at mula noon, nawala ang mga aswang sa Bulacan. Ngunit sa gabi ng kabilugan ng buwan, may mga matang nagmamasid pa rin sa dilim, hindi na para manakot, kundi upang magbantay. 1 taon na ang lumipas mula nang itakwil ni Armando ang kanyang trono bilang hari ng aswang. Ngayon, tahimik ang kanilang buhay ni Patricia sa gilid ng gubat, nagtatanim, nag-aalaga ng hayop at masaya sa piling ng isa't isa. Ngunit isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling nanginig ang lupa. Napadilat si Armando sa higaan, habang si Patricia ay biglang nangisay, tinatawag ng mahiwagang puwersa mula sa ilalim ng lupa. "Patricia, anong nangyayari?" tanong ni Armando. Nanginginig sa ilalim ng bahay, may umuungol. Parang maraming boses, nagsasalita sa sinaunang wika, ang sumpa ay hindi pa tapos. Biglang bumukas ang sahig. Lumitaw mula sa itim na usok ang isang nilalang, mukhang tao, pero may balat na parang abo, may mga pakpak na sinunog, at mga matang pula. Ako si Julio. Ang tunay na hari, ipinagtapat ni Julio ang matagal ng tinagong lihim. Si Armando ay hindi tunay na hari ng aswang. Siya ay itinakdang tagapantakip lang, isang pansamantalang lider habang siya. Ang tunay na tagapagmana ay ginagamot at pinapatibay sa ilalim ng mundo. Ang iniibig mong si Patricia, bulong ni Julio, ay may kapangyarihang kayang bumuhay ng mga patay, at yan ang dahilan kung bakit kailangan ko siya. Hinila ni Julio si Patricia papunta sa kanya, at sa isang iglap, nawala silang dalawa sa isang ulap ng abo. Iniwan si Armando na luhaan, galit at desperado. Ngunit isang mahiwagang nilalang mula sa kagubatan ang lumapit sa kanya, si Aling Marta, ang matandang mangkukulam na minsang nagtangkang patayin sila. "Gusto mong iligtas si Patricia?" tanong ni Aling Marta. "Handa ka bang maging halimaw muli? Para sa kanya, kahit maging impyerno pa ang kapalit." Bitbit ang panibagong sumpa at kapangyarihan, bumalik si Armando sa mundo ng mga anino, tinatahak ang madugong daan papunta sa sentro ng kadiliman, kung saan naghihintay si Julio at si Patricia na unti-unting nababalot ng kapangyarihan ng kamatayan. Ngunit si Patricia, kahit hawak ni Julio, ay hindi sumusuko. Sa kanyang puso, buhay pa rin ang pag-ibig kay Armando, at ito ang nagsisilbing panangga laban sa buong hukbo ng mga nilalang ng dilim. Nagtagpo sa gitna ng apoy at abo sina Armando at Julio. Isang duelo ng dating hari at ng itinatagong tagapagmana. Sa bawat suntok, kagat at sigaw, umuugong ang mundo sa ilalim ng lupa. Ngunit sa huli, hindi lakas ang panalo, kundi ang pagmamahal. Si Patricia ang tumapos kay Julio, gamit ang mahiwagang orasyon at halik ng pag-ibig na siyang nagpabalik sa kaluluwa ni Armando. Bilang isang nilalang ng liwanag at dilim, hindi na muling bumalik ang mga aswang, sapagkat sa bagong daigdig, ang mga nilalang ng dilim at liwanag ay nagkasundo, at sina Patricia at Armando naging bagong tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Sa tuwing may kabilugan ng buwan, makikita sila sa bundok, magkasama, magkahawak, binabantayan ang daigdig, at kung makaramdam ka ng malamig na hangin sa gabi, huwag kang matakot. Baka sila iyon, nagbabantay. Kung nagustuhan mo ang aking kwento,
mangyaring i-follow, i-like, at i-share upang suportahan ako sa paglikha ng mas marami pang magagandang kwento.